Hello mga ka-trooper! Ito na naman ang mga bagong balita at kaalaman. Ang magiging topic po natin ngayon ay ang monetization process at actual scenario. Silent but surely. Halika at simulan natin. Ito para sa sumunod sa mga process at nagpasa ng official grant form lamang. Una po tatawagan po kayo, or makakatanggap ka ng tawag na mula sa hotline ng TrueHN, o email na ikaw ay pinatatawag or tumawag sa numero para mag-report sa TrueHN headquarter. Kailangan po kayo mag-reply, o sumagot sa tugon ng paanyaya ng pamunuan ng TrueHN, kung kayo naman ay malayo sasagutin po namin ang inyong travel expense. Kayo po ay papayuhan kung ano ang iyong dadalhin sa araw na tinakda. Ang administrator sa inyong lugar po ay i-assist po kayo sa travel ninyo at pag-confirm ng inyong pagkakakilanlan bago po kayo kunan o bigyan ng flight details or travel itinerary ninyo. May susundo at ihahatid kayo sa headquarter para sa inyong seguridad. Kayo po ay dadaan sa initial sa interview ng pamunuan ng TrueHN, so tips dapat po ay magsuot kayo ng tama kasuotan during sa interview process, o magsuot ng formal na kasuotan. Bawal po yun naka-sleeveless. Ang mga itatanong sa inyo ay mga basic question katulad ng inyong personal detalye, paano nyo nakilala si TrueHN, saan nyo nakuha ang coin, at iba pa. Lahat po ay dadaan sa interview process, kailangan maipasa ang interview na ito. Sa hindi makakapasa bibigyan kayo ng pagkakataon at uulit sa process na ito, at dapat sumunod na sa tamang proseso. Sa mga sa wala coin, automatic na binigyan kayo ng 2 TrueHN coin sa office. Sa may mga coin need e-verify kung galing kay Ma'am Ann or kay Sir Angel, makikita po yan sa history ng inyong wallet sa bawat transaction, kung ito galing sa kanila kayo agad na makapapasa. Kung galing sa iba need nyo ipaliwanag ang mga ito. Kung galing sa Team B agad papalitan po yan ng galing kay Ma'am Ann. Ito ay ang mga nag-fill up sa official TrueHN grant form hindi sa Google form na gawa ng iba. Kung galing sa iba, dyan po tayo magkakaproblema. Need mo tawagan ang tao nagbigay sa iyo ng coin. Dahil sila ang nangako sa inyo, binili mo man o nakuha ng illegal nang nagbigay sa iyo at baka siya pa ang mag-monetize niyan kung kaya nila. Balik tayo sa pangalawang stage sa mga nakapasa sa interview, kayo ay papasailalim at dadaan ang beneficiaryo sa drug test para masiguro na gagamitin sa maayos ang pera na ipagkakaloob. Ito ay iminungkahi ng hanay ng kapulisan. Pagpasado ka sa stage na ito, proceed ka sa pangatlo step. Sa mga hindi makapasa sa drug test, ikaw ay isailalim sa rehabilitasyon o di kaya'y papauwiin. Balik tayo sa nakapasa. Sa drug test, ikaw po ay tutuloy sa accommodation na tinalaga ng Trune Office at sa ilang araw ay papuntahan ka na sa bank kasama mga certificate at documenting dadalhin sa bank, ikaw po ay magkakaroon ng ID ng GDFA, at automatic maging beneficiaryo nito kasama ang ibang benefits na nakasama sa ahensya nito at dalhin ang personal, government valid ID. Dapat dala mo rin ang cellphone na may laman ng 2 TrueHN na binigay ng office sa beneficiaryo. Tips lang po. Magsuot ng kaaya-aya damit sa pagpunta sa bank. Bawal yung sleeveless, kung maari magsuot ng formal na damit at sapatos. Ang trabaho po ng bank is to verify po kung tama ang detalye na nai-forward sa kanila at kung tama yung dala mong pagkakakilanlan, at sa kapag buksan ka ng account kung saan ilalagay ang pera kasama ang ATM, passbook at checking account. Para sa beneficiaryo ng TrueHN, receive ng debit ATM card need po ito i-activate sa ATM machine at need mo rin basahin at permahan ang mga condition and terms lalo na ang non-disclosure agreement, na bawal mong post, pagsabi, marites ang grant na pera na pinagkaloob sa iyo. Ito ay mga safety measure para sa inyong seguridad, mga bagay na dapat ilihim katulad ng nanalo ng loto, bawal ipagsabi. Dapat mong sundin ang tugon at bilin sa iyo. Pagkatapos po nito, ihahatid ka po sa shuttle pabalik sa pinagstayhan nila. Hintayin ng ilang araw ang pagpasok ng pera sa kanilang debit card. Din pwede ka na po umuwi at ihahatid ka ng admin ng safe ka makauwi sa inyong destinasyon. Sa pag-uwi nila pwede ka po magbukas ng ibang account sa bangko gusto ninyo, paglipatan o panduhan.
Kayo na po ang may control sa pera hawak nila. Ang trabaho na lang po ng administrator sa inyong lugar is monitoring kung ito ginamit ninyo sa mabuti. Katod ng pagpaayos ng bahay, sa bibilan na sasakyan, sa bibilan lupa, inegosyo, sa tinulong sa kamay-anak at pinantulong sa simbahan at komunidad. Pero kung ginamit ninyo sa masama, pinansugal, pinankasino, pinaninom, pinansabam, pinanbili ng drugs, at iba pang bisyo, kayo po ay disqualify na. Sa susunod na 7 year na monetization, yes po. Tama narinig nila good for 7 years po ang cash grant pinagkaloob sa inyo. Kaya napakalaki ng amount. Ito ay renewable in 7 years. At uulit na naman sa pag-apply o renewable. Ang purpose po ng ating funder is to uplift the Maharlika's life, dahil sa pandemya naranasan natin itong nakaraan, na umatatres ang ating ekonomiya ng 30 years. Kaya po nagkaroon ng TrueHN grant para sa mga Maharlika, at kukopyahin ito at ipapa-implement din sa ibang bansa ang programa. Ang mga impormasyon ito ay nasa GIDAFA website at layunin ng ating funder na si His Highness Ambassador at Secretary General of GIDAFA Sir Angel Ferdinand Marcos. Kaya ka-troopers, buksan po ang ating isip at kamalayan na. Ang Divine Wealth Mapa sa inyo. In digital form. In God we trust.